Ako po si Michael Pogoy from San Jose Parish, San Mateo, Rizal. Father, bakit nga po ba may mga patron saints for specific intentions? Exclusive lang po ba yung powers nila? Kapag tayo ay nananalangin sa mga santo, tayo ay humihingi ng kanilang mga panalangin at pamamagitan para sa atin. Tulad ng maaari mong hilingin sa isang kaibigan o miyembro ng pamilya na ipagdasal ka sa panahon ng isang mahirap na oras. Naniniwala tayo na ang mga santo ay maaaring mamagitan para sa atin sa Diyos dahil sa kanilang pagiging malapit sa Kanya. Sa paggawa nito, ipinapahayag natin ang kanilang paniniwala sa kapangyarihan ng panalangin at ang pag-unawa na maaaring makiramay ang mga santo sa ating mga pakikibaka. Tayo ay madalas na nagdarasal sa mga partikular na santo na nag-uugnay sa mga partikular na alalahanin, propesyon o mga pangyayari na ating nararanasan. Dahil sila mismo ay nakaranas din ng mga ito. Halimbawa na lang si Santa Monica, patron ng mga nanay. Alam natin ang sakripisyo niya sa kanyang anak na si San Agustin, kung gaano niya katindi ito ipinagdasal. Si Saint Anthony of Padua naman ang patron ng mga nawawalang gamit dahil siya mismo nung nawala yung mahalagang libro niya ay pinagdasal niya ito at bumalik din sa kanya yung hinahanap niyang libro. Isa pa ay si San Roque, 'di ba? Panahon nung nagkaroon ng pandemya o epidemya at kahit siya ay hindi nakaligtas dito. Mga kapatid, ang mga banal ay hindi lamang gawa-gawang karakter o imahinasyon lang mula sa nakaraan. Sila ay mga individual na namumuhay ng marangal o namuhay ng marangal, humarap sa mga hamon at napagtagumpayan ang mga ito sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya. Ang kanilang mga kwento ay maaaring magsilbi bilang isang mapagkukunan ng inspirasyon at gabay sa ating sariling spiritual na mga paglalakbay. Sa pamamagitan ng pagdarasal sa mga santo, hinahangad nating tularan ang kanilang mga bertud at makuha ang kanilang patnubay sa pamumuhay na mas katulad ni Kristo.